Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Ito, maraming nag-forward ng video na to sa akin. Pero inuna ko yung kay Dato Adlaw. So ito na yung kahilingan nyo. Ito yung sa KMJS, yung lalaki tumalon sa Puntarak Foundation. Ay, Puntarak Formation na nakamamatay ang lakas ng alon. 'Di ba? Ito ay kahapon yata or nung isang araw in-upload ng KMJS. Tingnan natin to, men. Ano bang meron dito? Sa Sundo Northern sa death Samar, pool. may parang natural pool na dinarayo ng mga turista dahil sa lakas ng hampas ng alon. Pero ingat dahil marami na raw ditong naaksidente. Ito na siguro ang pinakamapangahas na ginawa ng binatang ito. Alokso ka? Ang Ano ba to? Vlogger? Ang lukso talon, ano? Lumukso. Vlogger ba to si kuya? tumalon sa natural pool na ito. Boing? Pero dyan siya nagkamali dahil ang kanyang tinalunan. Nangunguha raw ng buhay. Nung nakikita ko na siya nadadala ng alon, parang kinabahan na ako. Wait! Wait lang ha. Gusto ko sanang tanongin, ano ba yung mapapala pagka pag tumalon ka dyan, ano ba yung fulfillment na mafe-feel mo? Yung parang, meron bang sense of accomplishment? Pag nagawa mo yan, yung ganyang bagay, yung para bang ikaw yung pinakamalupit? Kasi minsan, dapat iniisip natin yung yung kaligtasan natin. 'Di ba, kung worth it ba yan? Maliban sana kung may milyones kang mapapalanunan pagka ginawa mo yan. Sa bagay, buhay naman nila yan. Iniisip ko lang, nagtatanong lang po ako. Diba? May mga magsasabi na, ba't ka ba nakikialam? Tinatanong ko lang naman. Kasi naku-curious ako, ano ba yung makukuha nila sa paggawa ng ganitong bagay. Pucha, pag nahampas ka pa sa bato, matutulis yung bato, no? Paano kung tumama ka pa sa bato dyan? Yung alon eh. Ang binata parang winasiwas lang ng alon. Maya-maya lang, nagawa pa niyang Buti na lang na siya, no? Tama na, balik ka na. siyang sinalpo Ay, shit! ng tubig. Tinangay siya ng alon. Maiintindihan na kaya ng binata kung bakit ito tinawag na death pool. Ang natural pool matatagpuan sa Punta Rock Formation sa bayan ng Allen sa Samar kung saan tila nang aakit ang dagat. Sabi nung dagat, lumapit ka. Nangaakit daw eh. Pero alam mo, taga-probinsya ako eh, taga Mindoro ako eh. Halos yung tapat ng bahay namin, public market, then tanaw ko nga yung parang beach na doon eh, yung parang isla, yung pulo. Ang ayoko kasi sa ganyan, although na accessible sa amin yan, yung mga beach na ganyan, ayoko kasi sa ganyan eh, kasi unpredictable yung pwede mong dyan eh, maranasan. Pwedeng kagatin ka ng kung anong creature na nandyan, pwede kang anurin papalayo. Not necessarily paranormal ha. Kasi ako parang, kahit sabihin mong kinalakihan ko yung ganyan, marunong naman ako lumangoy, pero ewan ko, di ko talaga trip pag dagat. Palaging pag nakikita ko ang dagat, ang synonymous sa akin ng dagat sa danger. Ewan ko naman, pero kaya nga nung nag-college ako, nung nag-aral ako dito sa Manila, parang yung mga kaklase ko, alam mo yung parang taing-tae sila na, uy, swimming tayo, saan? Okay lang sa akin yung swimming yung sa swimming pool.
Kasi kontrolado yung sa swimming pool eh. Pero pag yung mga beach na ganyan, hindi talaga ako kahit tawasin mo pa ako, hindi mo ko mapasama sa ganyan. Siguro kung sasama ako dyan, sa gilid-gilid lang, no? Basa lang ng paa. Pero yung magsuswimming, hindi, Kaya nga nung halimbawa, pag meron kaming, duty, let's say, sa Batangas Hospital, nabubwisit ako sa mga kaklase ko na, tara, beach tayo. Alam mo yung parang gutom na gutom sa ganyan. Sa swimming. Siguro dahil laki sa syudad, no? Parang bibihira lang maka-experience ng ganyan. Pero naiiwan ako sa dorm pagka pupunta. Tapos pagdating ng duty namin sa ospital, sila, pagod-pagod sila, puyat-puyat sila, tutulog sila sa Ako tuloy ang bida sa clinical instructor. Na bigla-bigla naman nagngangalit. Nagngangalit daw, sabi ng dagat. Na-disgrasya din ako dyan sa ipunta. Inanuhan ako ng alon. Ito, 6 na tahe. Ang natural pool kasi pinaniniwalaan ding nababalot di umano Yan na! ng waga. Ang mga bato kasi rito di umano binabantayan ng isang pantas o higante. Ganyan tayo no? Pag halimbawa maraming, kahit alam naman natin na dahil doon sa pagkakaposisyon ng pool at saka dahil nasa open sea, maalon talaga. Pero mas pinipili pa rin natin na mag-isip ng kababalaghan. Anyway, yung lumangoy ba na yun, nakaligtas ba yun? Parang hindi na sinabi. Bata pa lang, ang 75 anyos na ngayong si Josefina, pinagbabawalan na raw silang maglaro at magingay malapit sa mga bato. Sabi yung mga engkanto daw, nandun daw nakatira sa batuhan. Hindi, nanay, kaya ginaganon kayo, panakot sa inyo yan. 'Di ba kalimitan pag ganyan yung mga bata, 'di ba? Panakot sa mga bata yan na kunyari, oy, may diyan, may aswang diyan, bahala ka. Para hindi kayo mapahamak, para umuwi na lang kayo. Yun ang science behind doon sa mga kinikwento sa inyo na may engkanto, may panakot lang sa inyo yon. Pag Kahit ako nakaranas ako niya nung bata ako eh. Doon kasi sa may naiinggit kasi ako doon sa kaklase ko noon kasi sa bahay nila meron silang parang backyard na malawak, may mga damuhan kasi doon eh na pwede kami maglaro doon ng araw. Kasi sa Mindoro noon, hanggang ngayon din yata unstable kasi ang kuryente doon sa amin, hindi kami makapag-PlayStation. pagka brown out, nga kami lahat. Hindi namin alam ang gagawin. So yung bahay kasi ng kaklase ko, parang meron silang bakuran na malawak na pwede ka maglaro doon sa paligid-ligid doon. Nalaman ng nanay ko yun na doon ako pumupunta pagka, although na busy kasi ang nanay ko at tatay ko sa negosyo, syempre minsan pagkakain na, hahanapin ako, tapos sasabihin, nakila yan, naglalaro doon sa ang panakot sa akin, doon sa may damuhan, doon kayo naglalaro, may engkanto doon. Lalaki yung itlog mo. Mga ganong panakot. So clearly, itong ginagawa kay nanay nung bata siya, nananakot lang yun. nagagalit daw yung mga engkanto sa'yo, kasakit ka raw. Sineryoso naman ni Sa Punta Oh, Rock Formation. dahil may ma-experience ka na ngayon. Yung minsan pumunta siya doon, yun na naman yung confirmation bias. Nagkakasakit ka raw. Nung minsan daw siyang napunta sa Punta Rock Formation, Wait lang. Ipa-plug ko yung ipa-plug ko yung video ko ng Sunday. Nag-solo investigation ako. 'Di ba? Ang gamit ko doon, phone apps, GhostTube, tsaka Necrophonic. Kasi may nag-request sa akin na gamitin ko daw eh. So tingnan natin kung magiging accurate ba or paranormal ba yung kalalabasan ng investigation ko. May mga magagandang response.
Nilabas ko na yung trailer nung nung video. 'Di ba? Kagabi. Anyway, ipagpatuloy natin. May di umano'y kakatuwang nilalang na nagpakita raw sa kanilang magkapatid. Mayroon doon may-ari ng batuhan ngayon, yung sabing pantas. Nakita namin talagang matangkad na tao. Confirmation bias mo na yung lola. Kasi nga, nasiksikan na kayo ng psychological priming eh. 'Di ba? Pagka may nakita kayo ng formation ng bato na akala nyo tao or kahit mismong tao lang na nakatayo doon sa harap nyo, dahil nasa taas siya, iisipin mo, higante na yon. Kapag malakas ang hampas ng alon sa mga bato, dumistansya ka na raw. Parang nagagalit din yung mga alon. Parang sila yung may-ari talaga ng yan. Pero hindi lang daw ang di umano pantas o higante ang umaaligid na nilalang sa batuhan. Shokoy! Narayo rin daw ritong engkanto mula sa katabing Piri Island. Ayos ah. Ang maalamat na si Berbenota. Ang typical na paglalarawan sa kanya ay mahaba ang buhok, maganda. May manggagamot daw noon sa kanilang barangay na nagkaroon ng masamang pangitain. Reyna siya sang kadagatan. Dapat Wait lang ah. Yung pagiging maganda subjective, no? Yung pagiging maganda. Tapos ang nagkikwento niyan mga lolo at lola. Pero tingnan natin yung pagiging maganda nung araw. Kasi subjective yun eh. Baka naman ang maganda sa kanya eh hindi maganda. Di ba? Paano mo masasabi maganda? Tingnan natin Women Philippines. Let's say kung yun ay panahon pa dati 1930s. No? Tingnan natin 1930s na mga babae nung araw. Alam ko si yung namatay si Gloria Diaz. Maganda talaga 'yon nung bata. Nakita ko yung picture eh. Pero ito yung mga women nung 1930s. Maganda ba ito para sa inyo? Dahil lang tingnan natin kung mga Pinay nung ganyan na mga Pinay nung araw oh. Ay, ito si ate. Oo, may itsura nga no. Pero kalimitan ito mga Instagram nung araw eh no. Ito bago na to eh. 1930s. Ito. Ganyan ang mga Pinay nun. Hot na ba sa inyo yan? Tapos ito. Hindi, may nakita ako. May nakita maganda yung long hair. Ako gusto ko talaga sa babae long hair eh. Ito maganda to si ate. May ganda na rin pala mga Pinay nung araw. Ito mukhang modern na ito eh. 1930s. Kaya lang hindi ka lang yung maganda na yung kaligaw-ligaw kasi nga parang ang naalala mo lola mo. Maganda to, no? Maganda siya. Ito rin. Taga-Tarlac, oh. Mixture of Tagalog. Maganda. Okay. Ito naman, square ang mukha. Pero maganda rin. Ito. Magaganda na pala mga Pinay nung araw, no? Kasi iniisip ko, ano bang basehan, ba't nasabi nilang maganda yung diwata? Siguro, maganda. May ano pa naman sila, may taste na naman pala sila dati. Kung ano yung maganda nung araw. 2 batang kukunin dito sa barangay namin. Noon sa kanilang barangay na nagkaroon ng masamang pangitain.
Iray na siya sa kadagatan. Dapat 2 batang kukunin dito sa barangay namin. Sunod na lang nilang nabalitaan, may nalunod na bata sa Kabakungan Beach, malapit sa natural pool. Walang iba, kundi ang anak ni Arturo na si Justin, 8 taong gulang. Marunong na maglangon. Kaya yung pinagtataka namin, ba't nalunod? Ang babaw lang naman ng linalangoyan nila. Birbinuta daw yun, inuwa siya. Pero hindi doon sa death pool. Malapit doon sa death pool. Death pool. Tinan mo ha. Yung tanong, ay yung kwento, tinan mo ha. Sunod na lang nilang nabalitaan, may nalunod na bata sa Kabakungan Beach, malapit sa natural pool. O, 'di ba? Malapit lang doon. Pero hindi mismo doon sa pool. Pero dahil para ma-fulfill yung prophecy na may kukunin na 2 bata, kailangan gumana yung confirmation bias na may kinalaman doon. Pero kung tutuusin, hindi naman doon talaga namatay or nalunod. Walang iba, kundi ang anak ni Arturo na si Justin, 8 taong gulang. Marunong na maglangon. Kaya yung pinagtataka namin, ba't nalunod? Ang babaw lang naman ng linalangoyan nila. Birbinuta daw yun, inuwa siya. Parang nagustuhan daw siya. Hanggang ngayon, yun talagang paniwala namin talaga may kumuha eh. Mas madali na kasing ano yun eh, isisi sa ganun eh. Kaysa tanggapin nyo ang katotohanan na nagpabaya kayo. 'Di ba? Mas maganda na may sisihin ka. At least yung guilt nga naman, eh hindi mapupunta dun sa pag-aalaga ng magulang. At para hindi na matuloy ang pangitain ng manggagamot na may isa pa raw kukunin na bata, nagsagawa sila ng orasyon. Buong dagat doon, pinatawas ang barangay sa manggagamot. Wala nang nalunod until now, ilang years na yun. Ano kami, sa information Confirmation bias na naman uli. talaga na kailangan, pag malalaki ang alon, huwag kayong pupunta dun sa punta. Correct. Binatang ito. Palokso ka! Lakas loob ngang lumangoy sa tubig. Sobrang natakot po ako nung nahampas siya ng malaking alon. Oo. Sobrang laki po kasi. Sobrang ano nun. Just imagine yung humampas sa'yo nun. Mag-imagine ka ng isang truck na tubig na tatabon sa'yo. Tubig po. Nung nagawa na niyang sumampa sa bato, bigla You know, naman siyang sinalubong ng isang isa truck na pang malaking tubig. alon. Tugug! Kaya nahulog siya ulit sa tubig. Na para bang ayaw na siyang buhayin. Nung natangay kasi siya ng malaking alon, hindi ko agad siya nakita na lumutang. Kinakabahan ako kasi baka nahimatay siya eh. Or humampas ano. Makaligtas kaya ang binata? Lalo pat di umano, merong kung anong puwersa na tumutulak sa kanya. Mas titindi pa ang mga revelasyon Titindi pa daw. Titindi pa. at makapigil hiningang mga eksena. Over na natin. Galing magpabiti ni ng KMJS eh, no? Alam niyo kung bakit paulit-ulit na ganyan? Galing commercial break kasi ito. Forward natin. Binatang ito. Nagtangka pa siyang umakyat sa bato, pero ibinalik lang siya ng alon sa dagat. Nangangatog na yung tuhod ko sa sobrang taranta. Sa gitna ng tila tsak na kamatayan, ilang sandali lang ang binata. Buhay pa naman. Himalang ligtas na nakaahon. Tama na, umalis ka na dyan. Ulit pa tayo? Baka kulang pa. 20 anyos na si Makma, may gasgas ang kanyang likod. Dito pa sa likod pa po, mayroon pa rin sugat. Di, kulang pa yan. Balik May pa. mga sugat sa siko at binti. Ito. At saka sa ulo. Sugat yun naman sa ulo, tinahin na naman ng doktor. Di ka pa, At ako nun, namamatay ako nun. di ka pa, ano eh, di ba? Balik pa.
Sa gitna pa ng tubig, doon ako na tinamaan sa mga bato. Dami yung nainom ko ng dagat. Matulis kasi yung mga bato dyan eh. Maraming pumuna sa ginawang paglangoy ni Makmak sa natural pool. Ipinagbabawal pala ritong mag-dive, lalo na kung malakas ang alon. Ah, Sabi, alak pa more daw. Hindi naman ako nakainom. Titigas ka daw ng ulo. kasi naman mukha ka naman talaga lasing kasi alam ng mga tao na hindi matino ang pag-iisip mo na tumalong ka dyan. Kaya inassume nila na nakainom ka. Wala naman kasi nagbigay ng warning yung oras na yun. Kahit na, Diyos ko naman, kuya naman, ano ba, men? Kailangan pa bang sabihin na, yan ba ang, sabagay, ugali na ng Pinoy yan, hanggat pwede, ilulusot no? Common sense na lang sabi niya. Ano sabi mo? Sabi, alak pa more daw. Hindi naman ako nakainom. Titigas ka daw ng ulo. Ano sabi niya? Kasi nagbigay ng warning yung oras. Wala naman kasi daw nagbigay ng warning nung oras na yun na bawal. Diyos ko naman, common sense ang iisipin mo pag gano'n na, hindi ka na kailangan warning ha, nasa sarili mo na yon. Ito yung kadalasan na nangyayari pag may nangyaring kabulshit na ganyan, ang sisisihin yung gobyerno. Na kung tutuusin, may utak naman tayo. Na kahit ikaw sa sarili mo, may judgment ka na eh. Nakainom. Titigas ka daw ng ulo. Ano mo, sisihin mo pa ang na walang Kasi nagbigay ng warning yung oras na yun. Na bawal. Sa araw na yun po, parang walang nagbabantay. Kahit na! Sabi sa amin, Common sense ang iisipin nyo, anak ng patola! Let's say ganito, no? Let's say ganyan. Meron kayo nakitang tubig kanal dyan. Dahil ba wala nagwa-warning doon na bawal inumin, iinumin nyo? Ano ba? Siyempre, hindi mo iinumin yun dahil alam mo na sa sarili mo na madumi yun. Ibang klaseng dahilan din no? maligo doon. Pero depensa ni Makmak, hindi raw siya kusang tumalon sa dagat. Naku, Bumaba ako sa nanisip ako. hagdanan. Tapos doon ako tinulak sa pababa. Anong tinulak? Sinungaling talaga. Kusa daw siyang tinulak. Ang tulak mo pataas no? Okay lang sana kung pasubsob ka Ano ba? Hindi raw siya kusang tumalon sa dagat. Bumaba ako sa hagdanan. Tapos doon ako tinulak sa pababa. Paano siya tumalon? Tingnan nga natin 8:21 Putol kasi yung yung video Tingnan natin kung tinulak ka, slow motion nga natin to. Sabi tinulak daw siya gagawin naman tanga yung sarili O yan. 0.5 yung playback speed. Tumalon sa Tinulak daw siya ha. pool. Bumuelo ka, gumanon ka Gumanon ka Anak ng patola talaga to si kuya. Napakasinungaling. Tapos gumanon pa yung kamay mo. Ibig sabihin, bumuelo ka. Nakataas pa nga yung kamay, tinutulak mang ganyan. Ginawanta nga yung mga nanonood. Diyos ko naman. Tinulak daw. Pambihira ka, kuya. Ano ba nangyayari sa atin? Parang walang nagbabantay, walang nagsabi sa amin na bawal pang maligo. Tinulak. Pero depensa ni Makmak, hindi raw siya kusang Ay, nako! Bumaba ako sa hagdanan. Tapos doon ako tinulak sa pababa. The fact na gumanon yung kamay mo, tapos tumaas pa yung kamay mo, hindi yan tinulak. Nawala na ako ng malay. At sa kanyang pag-ahon, may nakita raw siyang seryosong nilalang. Doon na nga lang sa pagtulak sa'yo, sinungaling ka na Yan pang may nakita ka? Nakita ko ng lalaki, malaking mata. Ito nga kaya ang sinasabing sundo sa Punta Rock Formation na di umano higante o pantas.
Nanghina na ako, takot na ako doon. Mabay lang ako sa malaking alon. Pagdating ko sa Asan dyan yung naikwento mo ba yung nakita mo? It's a form of belief system na tinatawag na animismo o paganismo. Naniniwala sila ng mga elemento ng kalikasan, merong mga naninirahan na nagbabantay ng mga spirit. Kaya pag naging lolo na yan, si kuya, ikikwento niya sa apo niya yan. Tinulak ako, pasensya. May ebidensya na hindi ka tinulak eh. Kaya yung mga susunod na kukwentuhan yan, magtayo ka na lang ng barbershop. Diwata, Babarberuhin mo pa yung mga tao. doon sila naninirahan. Posible na parang isa siyang forma ng babala o cautionary tale, lalo ng mga matatanda na dapat hindi maligo sa dagat kapag maalon. Posible yun yung interpretasyon kung bakit sinasabi na kapag nalunod, dinaay or binugkot ng engkanto. Yung mga tao, kapag pumupunta sila, halimbawa malapit sa bato, dapat maging maingat sila, hindi sila magingay kasi meron ngang nagbabantay doon. Dinala namin siya sa ospital kasi hindi pa rin matigil yung dugo. Kung sila yung nandun sa sitwasyon na yun, parang hindi nila maiisip din na i-stop yung video. Tapos tumawag ng tulong kasi malayo siya eh. Hindi ako marunong lumangoy. Imbis na isa lang yung problema, baka madagdagan pa. Meron tayong technique na tinatawag na pag naramdaman mo na umiikot ka, pumunta ka lang doon sa pinakailalim din, kick ka palabas kung saan ka umiikot. So maghanap ka ng pwede mo masipaan ka agad para makaalis ka doon sa area kung saan ka umiikot papunta sa pinakamalapit na pampang. Dapat laging alisto, dapat laging safety ang iniisip. Totoo na po mangyayari sa akin. Sa sunod na mag-ingat, sa sunod din na maulit. Paalala Hindi na talaga mauulit. Ba't sorry, akala ko ba tinulak ka? Bakit sasabihin mo hindi na mauulit? ng mga tiga-Punta Rock Formation, mahigpit na ipinagbabawal lumangoy sa natural pool tuwing malakas ang alon. Pag alam na ng mga tao na malalakas ng alon talaga, wala nang naglalangoy dyan. Kaya sa ngayon, Correct. Diba? Pag alam mo na, hindi mo pwedeng katwiran na wala kasi nagbabawal. wala na yung mga engkanto siguro dun sa punta. Nasa tao na yun. Tamo? Sumigaw ka pa nga na, woo! Tapos tinulak ka? Pinagluloko tayo nito ni Kuya eh. Mga daredevil o yung mga pinakamapangahas. Hindi sasantuhin ng mala devil's pool na ito. Dahil kapag tumalon o nahulog ka rito, magdasal-dasal ka na. Tinulak. Thank you for watching. Anyway, mga kababayan ko, dali, ano ba to? Nag-play eh. So, yan lang po muna. Oy, maraming salamat ha. Sa March 2 yung aking video. Magandang gabi sa inyo lahat. Good night.